So, hello mga kaibigan, good morning! Welcome po dito sa kwarto mga kaibigan. And ayan, gising na ang palanggo sa kana. Hi! Ang tagal ng tulog ni kaibigan dahil kagabi bilar siya kasi nagtit na naman siya, pangalawang tit niya. And nararamdaman kong sumasakit. And ngayon, naka-work na po tayo, 5 tao po, o 4 sila na tao yung pinawork ni Dulong Junjun doon ulit sa isang farm namin yung nilinis na namin mga kaibigan. Hindi siya tapos kasi meron kailangan lampasin, kaya pinalampas namin. 4 na tao yung kinuha namin, 400 per day mga kaibigan yung mga tao na yun. And then kanina nagsabaw kami ng kal kanina morning, and then ngayon adobo na naman mga kaibigan. Hinati na namin ni Dudong Junjun yung isang kal, malaki naman siya. And for today's video, gutom na ang Arlene ko, so mamaya tayo mag-update. Yan mga kaibigan, nilagnat siya, nakalimutan ko na naman pagpainom ng paracetamol. Lit na naman, ayan oh. Ang init mga kaibigan ni Arlene. Sorry la, masarap kasi ang tulog mo, kaya hindi kita kaya hindi kita dinusturbo. Naglagnat siya mga kaibigan. Buti meron tayong kalpol. Ito na yung niluto nating adobo with carrots and patatas. Kasi sabi ni Dudong Junjun, lagyan ko daw ng gulay kasi merong gulay. Dito sa kusina ko wala na tayong hugas. Ito sa sa misa meron tayo dyan. Ayan, yung liit na lang yung upuan dito banda mga kaibigan kasi nilabas ko para magamit yung mga upuan doon. Nilagay ko doon sa labas. So naglinis na naman ako, ayan. Dahil may naglaro kanina ang mga bata. So buhaghag na naman bukagkag na naman ang damit ng mga table. Tingnan nyo. Yan, kasi maraming bata talaga always dito. Dito sa labas, naglagay ako dito mga kaibigan para may kunting tanawin dito. Tingnan nyo naman, ang cute mga kaibigan. Para mayroon din table dito. Dito ko nilagay. Gamit ko itong bigay ni ma'am sa akin ng mga tablecloth. Ito ukay-ukay ko itong mga kaibigan. Itong purple na to. So, gusto ko sana sumama kaso sobrang init mga kaibigan. Tapos hindi tayo pwede doon kasi si Arlene nagkalagnat. Dapat kanina 10 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 9 dapat siya mga kaibigan. Kanina pala 9 alas 10. Lit na naman yung gamot niya. Ayan mga kaibigan, weather update natin. Napakasakit talaga pa rin ang sikat ng araw. Busy kami ni Aileen nanguha ng bamboo kasi mag-gardening na ako. Mayroon na po akong natanim na sibuyas dahon. Tinanim ko na po yung sibuyas dahon ko na seedling. And nag-ano na ako kay Dudong Junjun. Ko na nga, pinagalitan ko ng mga kaibigan kasi nainis na ako kasi ang tagal niya makakuha ng mga kahoy na gawin nating pagtatapan ng bamboo para makagawa tayo ng kural. Yun nga mga kaibigan, pero kanina sabi niya kukunan daw niya ako. So makagarden na tayo ng mga gulay kasi nakakahiya naman mga kaibigan na maghingi tayo tapos meron tayong area na tataniman, and need ko na din magtanim kasi malaki na naman si Arlene. Kagalaw-galaw na tayo. Ang ganda nito mga kaibigan, oh, with memory verse, Malakay 4:2. Ayan, meron siyang verse, at saka dito Mateo 14:36. Wow, ang ganda niya mga kaibigan. Tamang-tama to dito sa labas kasi mayroong memory verse. Wala naman ako magawa dito sa bahay. Ito na naman Isaiah 53:5, 2 Corinthians 5:21. Ayan. And dito, hindi tayo marunong nito magbasa mga kaibigan. Ang ganda niya. So ayan mga kaibigan, good afternoon. Grabe, namula-mula yung mukha natin mga kaibigan, at saka yung mga liig ko, at saka yung mga natin, arms mga kaibigan, dahil sa pagpursige ko na maka-build talaga ako ng kural ng garden ko. So hindi man siya maganda mga kaibigan, at least meron tayong harang para hindi makapasok yung mga baboy or anuman yung mga aso na papasukin yung mga tanim natin. Alam niyo naman yung aso mga kaibigan, iihian yung tanim mo, kaya grabe yung effort ko kahit gabok na yung bamboo, pero mabigat pa rin mga kaibigan. Parang nabinat ako doon. Hello mga kaibigan, good morning, happy Sunday. In this latest update, happy 9 months din sa amin ni Arlene. 9 months na po mga kaibigan ang binigay ni Lord sa amin simula nung inanak ko si Arlene mga kaibigan. So ngayon nagkalagnat siya mga kaibigan, and dala na din yun sa kanyang tit. So punta na tayo kasi mag-start na. Nandun na sila lahat sa church. So dito tayo sa kusina nila mama. Punta tayo dito.
parang gusto ko magluto mga kaibigan ng ano ba, pero hindi pa ako marunong nitong ano, oven. Wala, mayroon siya mamang ganito oh. Bakit kaya mayroon ganito si mama? Mayroon siya spaghetti. Hala, hinati-hati na ni mama itong stand. Ginawa na ni mama itong ano, lagayan ng mga lamas. Oh. So, ano kaya ulam ni Papa? Wala. Naglugaw lang. Maggawa ako mga kaibigan ng bread. Natin si Papa ng bread mga kaibigan. Grabe ka frozen. Ayan, yung binta ni Mama. Ito sa rep. Baka mayroon namang magagalit. Ayan, mayroong pipino. Ito yung pang good. Ano ni Ate Maninay. Ito yung mga laman-laman ng ref ni Mama. Ayan, dito mayroon pang frozen na karne. Gagawa tayo ng bread. Hanapin natin yung harina ni Mama. Saan kaya nakalagay yung harina? Kasi magko-coffee kami. Ang bilis lang naman makaano ba? Bilis lang naman yung bread natin. Ito yung harina oh. Ayan, nakuna na ito kaya gagawa tayo. Nagsabi din si Mama, bakit kaya nagsabi ko, hingi sana ako kay Mama. Sabi niya, oo, okay naman yun kasi nakunan na daw yun ni Mama. So, gagawa kami. Ayan na sila dito, standby na. Wala nang load. Sinat ko na sa Ate Maninay mga kaibigan. Wala. Uy, na yung mga damit namin. Dinala ko ito. O, kasi hindi ko pa talaga, mas need ko talaga yung mayroong takos. Tapos dinala ko itong yes at saka baking ko. Kasi ang hirap maghanap dito mga kaibigan sa mga gamit nila Mama. Sa sobrang lawak nitong mga cabinet nila. So, gagawa tayo ng bread para din yung sa mga bata. Kasi wala sa Ate Maninay. Kung dito yung sa Ate Maninay, gagawa din yung sa Ate Maninay. So, yung lulutuin ko yung easy lang. Ayan na mga kaibigan. Nagluto na ako sa luhit talaga. So, ayan na oh. Ang ganda ng color. So, pangkape namin to ngayon ni Papa. Timplahan namin si Papa pangkape. Ewan ko kung magkape ba yun si Papa gatas. Dili no. So, ito na nga mga kaibigan. Nakagawa na tayo. Pangkape nga siya. Sobrang tabang. Kasi niliitan ko lang yung yun lang. Sinunod ko lang yung ano yung nakalagay doon. So, bibigyan na tayo sisoy oh. So, good afternoon mga kaibigan. Sing tayo sa mga binili ni Mother. Galing siya doon sa Talakugon. So, meron tayo dito yung, ito na yung pinadala ni Ate Maninay and Kuya Caleb sa kanilang gamot na Flaval. Yan. At saka MX3. At saka itong Ayu Wonder Oil. Hello. Bili na sila mama nito. At saka liniment oil. Bingit. Golden scent. Ayan mga kaibigan, ito na mga ano na ito, mga nga haplas ba sa katawan. Saka meron tayong Flaval coffee. Ayan. Magkano kaya yan na bayaran ni Mama mga kaibigan? So, ito tayo sa kusina. Muntik na ako makaluto mga kaibigan ng tilapia. Meron kasing tilapia si Mama. So, matagal-tagal din nakapunta si Mama sa Talakugon mga kaibigan. So 100 lang daw pa rin yung plate at saka mayroong fried chicken ng mga bata, soy. So hindi kasi alam ni Mama na dito kami. Kaya yan, maulam na lang sana nila yan. Saka itong Pipay dishwashing. Sabon. Sa mga plato, ang dami. Oh, ayan. Sabon sa plato ni Mama. Daming sabon. Ano ni Mama sa plato. Saka yung tawas para mabilis na ano yung tubig. Pang ano ni Mama, pang paglinaw ng tubig namin dito sa Agusan Mars kasi lubog. Saka mga powder. Kung mo pinagkay ko ang may marato ba? Kita promo. Sa kagatos. Kada yan, pito ka maki sa kagatos. Tulog ka. Ini. Diyaw. Kaya nakalis daw si Mama mga kaibigan. Ano to mga gulay. Tubig na yung manok. Sige. Kung ba sige lang ito to. Bunawan ta. Dosi. Ining kuan sayote. Manak ko lang sila. Ako wala. Dili na sayote, merong sili si Mama. Yan, maraming sayote. Sarap kasi yung sayote. Ay, nilagyan pala Mama ng ano. May butangan ani ng mga tupper ma. Manok ng ice. Yan oh. Meron tayong manok dito. Magsabaw na lang kami mga kaibigan kasi si Papa ano ba, ihop ng sabaw. So, sa mga bata, hotdog. Ayan.
Sabi na ba ni King? Tapos ang binili ni mama mga kaibigan, ribs. Ribs pala yan. Ribs mga kaibigan yung binili ni mama at saka ulo ng manok. Ayan oh. Transfer na lang natin kasi nabuak na ba. So ulo ng manok. Tapos ano pa tayo dito ng tupper na lalagyan natin ng ito. Ito yung sa ribs natin lalagay. Kadali lang, Soy. Wala na siya mga kumisa. Yuk-yuk sa ani. Ah, sino ba ikakwanto ni? Manong? Sa Wilkins. Kung ipadala ni mo ilaman, oh. Di. Saman. Hindi ka kami kadamay. Ayan na. So, Pagbawas pa ka mong tuhod. dani, mga bata din. Di makasaksak ba yun? Mga grocery. Mga sugar para sa kanyang ice candy. So dahil nandito ang mga apo ni Mother, ayan, siya na naman yung naglilinis, oh. Daming kalat kasi mga pagkain. So tapos na yung doon sa baba, sa taas, naggamit yung vacuum. Pero dito sa baba mga kaibigan, walis lang yung gamit niya. And malis na din. In this morning, punta doon sa farm magdaro. So ito yung weather update in this morning habang dito tayo nag-upload. Thank you Ate Maninay sa load. Niloada na sila mama ay nakapanood na ang mga bata and si Palo. Aileen kain lang ang live. Char. Tumulong naman yan kay Malanya. So pagkatapos ni mama magwalis-walis mga kaibigan, kasi ako nagluto ako kanina ng ulam morning ni Papa, kaya ayan nakakain na sila ng maaga kasi kapag dito din yung sa Timaninay din yung mag-asikaso kay Papa para sa farm. So napakahupa talaga mga kaibigan. Ito na yata yung pinaka El Nino talaga dito sa amin. Grabe na, halos wala nang madaanan. Oh, hala, grabe ang liit na talaga. Oh, sobrang hupa na yan mga kaibigan. Halos di na madaanan ng pambot. O tingnan nyo, oh, ang liit na lang ng tubig o ng kilubidan rin. In this latest update. So alam nyo mga kaibigan, nahirapan talaga kami pagtanim ng corn dahil sa El Nino, kaya hindi pa kami nagtanim kasi mismo si Papa sabi niya, wag daw talaga kami magsubo mga kaibigan sa pagtanim kasi masayang lang daw yung gastos kasi nga walang tubig, ulan. Ganito ang sitwasyon ng mga umahan, sobrang uga ba. Kaya grabe yung kailangan need lang is linisin lang yung farm. Dahil naglinis si mama and maingay ang mga bata sa TV, and si Arlene din kagabi mga kaibigan naglangi. Umiiyak siya dahil nga sabi ko baka talaga yung ipin niya. Kunti na lang mga kaibigan, lalabas na talaga yung isa. And saan ko siya pinatulog? Dito ko siya sa old na bahay. Sabi ni Papa wag daw dito kasi marami daw ahas. Sabi ko, dito naman ako, bantayan ko naman siya. Kasi kahapon nakapatay sila mama ng kubra. Yung kubra dito. So, delikado talaga itong bahay na old mga kaibigan. Marami nang nakatira dito. Hindi na natin alam kasi nga wala ng tao. And then malapit na siya dito sa bamboo. Dito kami noon, dito ang bahay namin. Nung hindi pa kami sa Tabuk. So, dito ko nilagay si Arlene, ayan. Tahimik dito and presko din yung hangin kasi nga dito tayo sa bamboo. So habang mag-upload ako or mag-i-edit na naman ako mga kaibigan, dito ako sa kanya para mabantayan natin kasi si Papa umalis yun. Sabi niya wag mo iwan ang bata, baka daw mahulog and maigo dito sa kuliglig. Si Papa delikado kasi mayroon dang kuliglig. So alam nyo naman maraming manok si Papa mga kaibigan, kaya mayroong itim. Hindi sana ni Papa dito. Sabi ko okay lang kasi duya naman siya. Nakataas naman. So okay lang mga kaibigan. Hindi naman masyado madumi dito kasi nilinisan ni Papa dito. Kasi kung hindi, naku, makapal ang iti. At saka si Luloy at saka sa Auntie Inday nang doon sa kanilang umahan, nagtanim sila ng kamuting kahoy at saka mais. Yung pugas-pugas lang mga kaibigan ba. Yung gamit mo is itak or kahoy. Yun yung ginagamit nila. Kasi nga maliit lang yung umahan nila. So dito tayo ngayon, trabaho tayo. Ayan, ang sarap ng tulog ng
palagi iyak kagabi. And si Dudong Jun umuwi doon sa bahay kasi sinabihan ko siya na anuhan yung ano ko yung need niya painumin yung mga tanim ko doon, yung gardening nating mga kaibigan. So sobrang lawak, maghanap pa ako ng kailangan ko ipang tanim-tanim doon para hindi sayang yung effort namin ni Dudong Junjun. So yan, pasok tayo dito mga kaibigan. Natatakot na din ako pumasok kasi nga nabahaan itong old na bahay, kaya mayroon talagang imposible na pasok. Ayan ang ingay ng manok mga kaibigan, pasok tayo. Dahil nga nabahaan ito, kaya walang imposible na napasukan ito ng ahas dito sa loob. Namuga dito ang mga ahas. Walang binago, nandito lang lahat. So itong ube ni Ate Maninay, ang sayang nito mga kaibigan. Ibibigay niya to sa amin, pero tatakot ako mga kaibigan. Bakit nandito na yung wa? Ay, hindi na ito yung wa. Takot ako baka maputukan kami nito. Kasi magamit ka ng pusporo, sayang nito. Ang daming nasasayang ng mga gamit nila mama. Ay bang butos ni Ate? Takot ako iwan si Arlene dito sa labas, baka mahulog. Yan, nilinisan naman to ni mama dito. Yan, meron pa nga kortina yung mga pintuan mga kaibigan. So dito yung ginawang ano ni mama, ginawang bodega na ito, bodega ng mga basiyo. Ito yung nilagyan ni mama ng anong baha. Dito si mama naggawa ng mga tuyo na daing. Oh my god, ay hangin pala mga kaibigan, kasi yung yero natatanggal na. Ayan, hinahampas-hampas ng hangin. So tulog na si Arlene. Hindi pa pala nakuha ni mama lahat itong mga gamit dito. Mayroon pa mga gamit dito, itong mga ano ni ate. Takot na kaibigan, baka mayroong ahas.